May mga tao talaga na ang lakas manghingi ng tulong, tapos kapag ikaw na ang nangangailangan, ay parang hindi mo sila natulungan. Ikaw, naranasan mo na bang tumulong sa mga kamag-anak mo, tapos sa bandang huli ay ikaw pa ang masama? Kung ganun mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Hindi man ganoon kasagana ang buhay ng mag-asawang Romeo at Martina ay nagtutulungan naman silang dalawa. Nagpasimula sila ng isang maliit na negosyo na hindi nila akalain na tatangkilikin ng maraming mga tao. Romeo, hindi ko akalain na yayaman tayong dalawa. Salamat naman sa Diyos at naging matagumpay tayo sa ating buhay. Masayang sabi ng babae. Kahit naman ako ay hindi ko rin maisip na mayaman na tayo ngayon. Dati-rati ay hirap na hirap tayo na palaguin ang ating mga negosyo. Pero ngayon ay tingnan mo naman, hindi na natin mabilang ang ating pera. Nakangiting sagot ng lalaki. Sa ngayon ay mayaman na talaga silang dalawa. Nakapagpatayo na sila ng isang malaking bahay at madami na rin silang mga sasakyan. Mayroon silang isang anak na babae at wala nang balak ang dalawa na ito ay sundan. Martina, gusto mo pa ba na dagdagan natin ang ating anak para naman maging masaya siya? Tanong ni Romeo sa kanyang asawa. Pero mahal, hindi na nga natin siya mabigyan ng oras tapos gagawa pa tayo ng isa. Wala namang problema sa akin kung isa lang ang ating anak, sagot ni Martina. Simula din ng gumanda ang kanilang buhay ay palagi silang nilalapitan ng kanilang mga kamag-anak. Mayroon kasing dalawang kapatid si Martina, samantalang si Romeo ay nag-iisang anak lamang. Ate Martina, baka naman pwede mo akong bigyan ng 10,000 piso. May kailangan lang bayaran sa eskwelahan ang aking mga anak. Tanong ni Elizabeth. Agad namang nagbigay ng pera ang babae dahil handa nitong suportahan ang kanyang mga nakababatang kapatid. Ngunit hindi pa lumilipas ang isang oras ay bigla ring bumisita ang isa pa nitong kapatid. Ate Martina, mayroong mataas na lagnat ang pamangkin mo. Pahingi naman ng pera dahil bala ko siyang ipagamot sa ospital. Kahit 8,000 lang ay okay na sa akin, nagmamadaling sabi ni Esmeralda. Hindi na pinahaba pa ni Martina ang kanilang pag-uusap at agad itong nagbigay ng pera. Ipinapasok ni Martina ang kanyang mga kapatid sa trabaho, ngunit tinatanggihan naman siya ng mga ito. Ang gusto lamang ay umasa at hindi na magpakahirap na maghanap buhay. Habang lumalaki ang kanilang anak na si Clarissa, ay palagi na lamang itong pinupuri ng kanyang mga tiyahin. Clarissa, ang ganda-ganda mo talaga at higit sa lahat ay matalino ka pa. Nagmana ka talaga sa nanay at tatay mo. Tiyak ko na balang araw ay ikaw ang magpapatuloy sa kanilang mga negosyo. Pamumuri ni Aling Esmeralda. Maraming salamat po tita. Nakangiting sagot ng dalaga. Clarissa, tuwing may libre kang oras ay palagi kang pumasyal sa amin ha. Ipaghahanda ka namin ng masarap na merienda. Dagdag ni Aling Elizabeth. Ngunit pinupuri lamang ito ng kanyang mga tiyahin dahil natutulungan ng mga ito ng kanyang mga magulang. Alam kasi ni Clarissa na mukhang pera ang dalawa. Madalas humingi ng tulong sa kanyang nanay, ngunit ginagastos lang naman ng pera sa mga walang kwentang bagay. Ang daming mga palusot, ngunit hindi naman totoo. Gumagawa ng mga haka-haka, makahingi lamang ng pera. Nahuli kasi ni Clarissa ang kanyang tita Esmeralda na bumili ng bagong telebisyon mula sa perang nahingi nito sa kanyang ina. Ang sabi nito ay kailangan nitong maipagamot ang kanyang pinsan, ngunit wala naman talaga itong sakit. Samantalang ang kanyang tita Elizabeth naman ay namasyal sa malayong lugar. Nanghingi ito ng pera kay Martina dahil may kailangan daw bayaran sa eskwelahan ang bunso nitong anak. Pero ang lahat ng kanilang mga sinasabi ay puro kasinungalingan lamang. Ginagastos lamang nila ang pera para sa pangsariling kapakanan. Lumipas sa mga buwan ay hindi talaga nila pinoproblema ang pera. Masayang masaya si Clarissa sa buhay na kanyang kinagisnan dahil halos lahat ng bagay ay nasa kanila na. Pero napapadalas ang paghingi ng pera ng kanyang mga kamag-anak. Halos sa kanila na iniaasa ng mga ito ang kanilang buhay, pati na rin ang mga bayarin ng kanyang mga pinsan sa eskwelahan. Ang mga tita mo talaga, hindi maghanap buhay para kumita ng pera. Tapos sa akin hihingi ng tulong kapag kinakapos na sila.
May mga trabaho naman ang kanilang mga asawa. Napapailing na sabi ni Martina sa kanyang anak. Napangiti na lamang si Clarissa dahil kahit kailan naman ay hindi natitiis ng kanyang ina na hindi tulungan ng kanyang mga tiyahin. Isang araw nga ay kinausap ni Romeo ang kanyang asawa tungkol sa mga kapatid nito na palaging nakaasa. Napapakamot na lamang ang lalaki dahil sadyang malambot ang puso ng babae. Martina, oo nga at nakakatulong ka sa mga kapatid mo, pero tinuturuan mo lang sila na umasa. Hindi na sila nagpapakahirap sa kanilang buhay at wala nang ibang ginawa kundi ang matulog at tumambay. May hinahong sabi ni Romeo. Tama ka, kasalanan ko talaga ang lahat ng to. Bigay kasi ako ng bigay ng tulong dahil hindi ko naman sila matiis na makita silang nahihirapan. Nahihiyang sagot ni Martina. Napapakamot na lamang si Romeo dahil wala na siyang magagawa sa bagay na to. Hindi niya naman kayang pigilan si Martina na tulungan ang dalawang nitong kapatid. Ilang beses na nila itong napag-usapan, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin namang nasunod sa kanyang mga sinabi. Pero naiisip din naman ni Romeo na hindi na naman iba sa kanila ang dalawang babae. Mga kapatid naman ito ng kanyang asawa at higit sa lahat ay marami naman silang pera. Sige na Martina, pinapayagan na kita na tulungan ng mga kapatid mo. Pero kontrolin mo rin ang ibinibigay mong halaga. Hindi yung ibibigay mo sa kanila ng buo kung magkano ba ang kailangan nila. Payo ni Romeo sa kanyang asawa. Nang dahil doon ay patuloy silang sinasamantala ni Elizabeth at Esmeralda. Hanggang ngayon ay palagi pa rin bumibisita ang dalawa para lamang makahingi ng pera. Isang araw ay magkasama ang magkapatid na pinuntahan ng kanilang ate. Ate Martina, gusto sana naming magpagawa ng bubong sa harapan ng aming bahay para naman hindi pinapasok ng sikat ng araw ang loob. Sobrang init na kasi talaga ng panahon, sabi ni Elizabeth. Oo nga ate, pero baka gusto mo rin na ibili kami ng sari-sariling aircon. Kawawa naman ang mga pamangkin mo dahil sobra silang naiinitan. Buti pa kayo, palaging maginhawa ang pakiramdam nyo. Pagpapaawa ni Esmeralda. Katulad ng dati ay agad na nagbigay ng pera si Martina. Sa tuwing may kasiyahan sa kanilang bahay ay palaging naroon ang dalawa. Sa tuwing darating ang Kapaskuhan ay palaging namamasko at nangihingi ng pera. Nang dahil doon ay mataas ang tingin kay Clarissa ng kanyang mga pinsan. Itinuturing siyang espesyal nang dahil sila ay isang mayaman. Pero hindi lang ang kanilang mga kamag-anak ang napipiling tulungan ni Martina. Hindi kasi sila galing sa hirap kaya alam nila ang pakiramdam ng kumikita ng maliit na halaga. Mayroong matalik na kaibigan si Martina at ito ay si Josephine. Simula bata pa lamang ang dalawa ay palagi na silang magkasama. Magkaibigan din kasi ang kanilang mga magulang noong ang mga ito ay nabubuhay pa. Isa si Josephine sa nagtatrabaho sa kanilang mag-asawa. Hindi kasi pinalad ang babae na magkaroon ng magandang buhay kaya kinuha ito ni Martina sa trabaho. Isang araw nga, itinanong ito ni Martina kung gustong magpasimula ng isang negosyo at siya na ang bahalang gumastos para sa puhunan nito. Josephine, gusto mo bang tulungan kita? Tuturuan kitang magnegosyo at kapag natuto ka na, ay bibigyan kita ng puhunan para ikaw ay makapagsimula. Tanong ni Martina sa kanyang kaibigan. Pero nakakahiya naman sa'yo Martina. Lahat na lang ng tao ay tinulungan mo. Hindi ko naman kaya na maging pabigat sa'yo. Nahihiyang sagot ng babae. Ano ka ba? Magkaibigan tayong dalawa. At para ng akin ang kapatid eh. Hindi ko naman hahayaan na hindi rin umunlad ang buhay mo. Pumayag ka na kasi sa kagustuhan ko. Masayang sabi ni Martina. Nang dahil doon ay tinuruan itong magnegosyo ng babae. Sa pang-araw-araw ay hindi natatapos ang oras na hindi sila nagtuturuan. Lumipas sa mga buwan ay napansin ni Martina na maalam ng humawak ng negosyo ang kanyang kaibigan. Josephine, sobra talaga akong napahanga at hindi ko akalain na sa maikling panahon lang ay matututo ka na. Masayang sabi ni Martina. Maraming salamat talaga sa'yo. Marami akong bagay na natutunan at siguro ay kaya ko na ngang magpatakbo ng isang negosyo. Masayang sagot ng babae. Agad itong binigyan ni Martina ng malaking halaga ng pera. Sinabi ng babae na humiwalay na ito at magsimula ng gawin
kung ano man ang kanyang plano. Martina, huwag kang mag-alala dahil hindi kita bibiguin. Salamat sa lahat ng oras dahil palagi kang nandyan para sa akin. Masayang sabi ni Josephine. Simula noon ay nagtayo na rin ito ng sariling negosyo. Nagtagumpay ito sa buhay at walang sawang pasasalamat ang natanggap ni Martina mula sa kanyang kaibigan. Si Martina daw ang dahilan kung bakit nagbago ang kanyang buhay. Martina, hindi ko malilimutan ang ginawa mo sa akin. Masayang masaya ako dahil ikaw ang aking naging matalik na kaibigan. Umiiyak na sabi ni Josephine sabay niyakap nito ang babae. Di ba noong bata pa nga tayo ay palagi mo akong binibigyan ng pagkain? Doon nagsimula ang ating pagkakaibigan. Palagi mo akong ipinagtatanggol sa ibang mga bata. Ang sarap talagang balikan kung paano tayo nagkakilala. Natatawang sagot ni Martina. Simula noon ay ipinagpatuloy ni Josephine na mas palaguin pa ang kanyang negosyo. Hindi nagtagal ay naging mayaman na rin ito. Masyado na silang abala sa kani-kanilang buhay. Hindi na sila palaging nakikita at nalaman ni Josephine na ganito pala ang buhay ng isang tao na nagnenegosyo. Lumipas ang isang taon ay muling pinuntahan ng babae si Martina upang magpaalam sa kanyang kaibigan. Martina, lumalaki na rin talaga ang negosyo ko. Ang lahat na nangyari sa aking buhay ay nang dahil sa'yo. Pero nandito nga pala ako para magpaalam. Sa ibang bansa na kami titira ng aking pamilya. Hayaan mo at muli tayong magkikita. Malungkot na paalam ni Josephine. Nang dahil doon ay nagsimulang malungkot si Martina. Basta mag-iingat ka palagi. Alam ko naman na pareho na tayong busy. Masaya ako na nagbunga ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Maraming salamat din, Josephine. Malungkot na sagot ni Martina. Lumipas pa ang 2 taon ay mas lalong umunlad ang negosyo ng mag-asawa. Nadagdagan pa ito ng kung ano-anong bagay at napapaikot nila ang pera na inuutang nila sa bangko. Malapit nang makatapos sa high school ang kanilang anak na si Clarissa. Lumalaki ito na isang mabuting tao at matulungin din sa kanyang kapwa. Anak, mag-aral ka ng mabuti ha. Balang araw ay sayo namin ipapamana ng tatay mo ang lahat ng aming mga negosyo. Ikaw ang magpapatuloy nito. Hindi namin hahayaan na isang araw ay mahirapan ka sa iyong buhay. Nakangiting sabi ni Martina. Maraming salamat po, Nay. Pangakong mag-aaral po ako ng mabuti. Aalagaan ko po ang mga negosyo na inyong pinaghirapan ni tatay. Magalang na sagot ni Clarissa. Masayang masaya naman ang mag-asawa dahil pag ninegosyo rin ang gustong maging trabaho ng dalaga sa pagdating ng araw. May pagpapatuloy nito ang kanilang pinaghirapan. Ngunit isang araw habang nagpapahinga ang mag-asawa sa kanilang mansyon ay bigla silang nabulabog ng isang balita. Agad silang tinawagan ng isa nilang empleyado at sinabi ang isang bagay na hindi nila magugustuhan. Ma'am Martina, nasusunog po ang inyong gusali na pinag-iimbakan po natin ng produkto. Sumabog po ang gasol at mabilis pong kumalat ang apoy. Sa tingin ko po ay walang natira sa loob ng gusali. 3 na rin po ang pumanaw sa aking mga katrabaho. Nagmamadaling sabi ng lalaki. Agad na patayo sa kanilang kinauupuan si Romeo at Martina. Nang mapuntahan nila ito ay wala nang natira. Nagyakap na lamang ang mag-asawa. Sobrang lungkot talaga nang nangyari at marami silang kakaharapin na mga problema. Tapos na, Martina. Wala na tayong magagawa pa. Nangyari na ang lahat. Ang dapat na lang nating isipin ay kung paano natin masosolusyonan ang bagay na to. Napapailing na sabi ni Romeo. Tama ka, mahal. Wala namang mangyayari kung iisipin lang natin ang bagay na to. Kailangan din nating matulungan ang pamilya ng ating 3 empleyadong pumanaw. Malungkot na sagot ng babae. Nang dahil sa nangyari ay unti-unting nalugi ang kanilang mga negosyo at nagsialisa ng karamihan sa kanilang mga kasosyo. Problemado talaga ang mag-asawa sa kanilang buhay at isip sila ng isip kung paano nila mabubuhay ang kanilang mga pinaghirapan. Isang araw ay pumunta si Romeo sa bangko upang mangungutang ng malaking halaga ng pera. Nagbabaka sakali ito na muli nilang maibalik ang napulbos nilang kayamanan. Hayaan mo, Martina. Gagawin ko ang lahat para matapos na ang problemang ito. Gagawa ako ng paraan at hindi ko hahayaan na mapunta lang sa wala ang lahat ng ating mga pinaghirapan.
Matapang na sabi ni Romeo. Huwag ka ring mag-alala, Romeo, dahil tutulungan kita. Sabay nating lalabanan ang lahat ng ating mga problema, sagot ng babae. Pero sa pagdating ng mga buwan ay mabilis nilang naubos ang pera. Hindi nila napagtagumpayan na maisalba ang kanilang negosyo. Kitang-kita ni Clarissa kung anong hirap ang pinagdadaanan ng kanyang mga magulang. Halos hindi na makatulog ang dalawa habang iniisip ang mga nangyayaring masama sa kanilang buhay. Bigla-bigla na lamang umiiyak dahil halos mawala na sila ng pag-asa. Awang-awa na talaga ang dalaga sa pinagdadaanan ng kanyang nanay at tatay. Dumaan ng mga buwan ay sobrang daming tao ang nagalit sa mag-asawa. Paano naman kasi ay nag-umpisang dumami ang kanilang mga utang. Wala silang kakayanan na mabayaran ng mga ito. Romeo, ano na ang gagawin natin? Baka isang araw ay makulong tayo nang dahil sa dami ng ating utang. Kinakabang sabi ni Martina. Hindi ko na rin alam. Siguro naman ay hindi tayo makukulong ng dahil sa utang. Gagawa pa rin ako ng paraan para matapos na ang problemang to. Seryosong sagot ni Romeo. Nang dahil doon ay kung ano-anong trahedya na lamang ang nangyayari sa kanilang buhay. Madalas na may taong sumisigaw sa harapan ng kanilang bahay upang singilin silang dalawa. Isang araw nga ay lumabas ang mag-asawa sa harapan ng kanilang bahay upang lumanghap ng sariwang hangin. Hanggang ngayon ay isip pa rin sila ng isip kung paano nila masosolusyonan ang kanilang mga kinakaharap na problema. Romeo, sa tingin mo, malalampasan pa ba natin ang lahat ng ito? Malungkot na tanong ni Martina. Oo naman, mahal. Hindi rin naman tayo mayaman dati, pero nagtagumpay naman tayo, di ba? Alam ko na isang araw ay maibabalik din natin ang mga nawala nating kayamanan, sagot ni Romeo. Ngunit habang nag-uusap ang mag-asawa ay may isang lalaki ang tumigil sa kanilang harapan. Nakasakay ito sa motorsiklo. Ang akala ng dalawa ay may itatanong lamang ang lalaki sa kanila. Pero bigla itong naglabas ng patalim sabay itinutok sa kanilang dalawa. Agad itinaas ng mag-asawa ang kanilang mga kamay. Hindi na nila nagawa pang magmakaawa dahil agad tinapos ng lalaki ang kanilang buhay. Nasa eskwelahan si Clarissa sa mga oras na yon, kaya walang kaalam-alam ang dalaga tungkol sa nangyari sa kanyang mga magulang. Nagmamadaling umalis ang lalaking nakasakay sa motorsiklo, sabay humarurot ito ng mabilis. Wala man lang nakakita dito dahil nakasuot ito ng helmet at walang plaka ang motorsiklo. Naiwang nakahandusay ang katawan ni Romeo at Martina sa harapan ng kanilang bahay. Sa isang iglap ay bigla na lamang binawi sa kanila ang kanilang buhay. Bigla naman sumama ang pakiramdam ni Clarissa habang ito ay nasa eskwelahan. Nang dahil doon ay agad siyang sinabihan ng kanyang guro na umuwi na lamang siya sa kanilang bahay upang siya ay makapagpahinga. Ito ata ay isang senyales ng isang masamang pangyayari sa kanyang buhay. Nagkagulo ang mga tao doon habang pinagmamasdan ang walang buhay na mag-asawa. Maya-maya lamang ay dumating na ang mga kapulisan upang imbestigahan ang insidente. Habang naglalakad pa uwi si Clarissa sa kanilang bahay, ay nagulat na lamang ito sa kanyang nakita. Mukhang may pinagkakaguluhan ng maraming tao sa harapan ng kanilang bahay. Habang papalapit doon ang dalaga ay bumilis din ang pagtibok ng kanyang puso. Kinakabahan ito sa kanyang pwedeng makita. Bigla na lamang napaluhod si Clarissa sa kanyang kinatatayuan nang makita nito na wala ng buhay ang kanyang nanay at tatay. Ano po ang nangyari sa kanila? Ako po ang kanilang anak. Nay, tay, bumangon na po kayo dyan dahil nandito na po ako. Umiiyak na sabi ni Clarissa. Ilang araw ang lumipas ay ibinurol na ang mag-asawa. Malungkot talaga ang lahat ng dahil sa nangyari. Ilang araw nang umiiyak si Clarissa dahil hindi niya malaman kung ano ang gagawin niya sa kanyang buhay. Ang lumabas sa investigasyon ay isa sa pinagkakautangan ng kanyang mga magulang ang gumawa sa bagay na ito. Lumipas pa ang mga araw ay nailibing na si Romeo at Martina kaya naiwang mag-isa sa bahay ang dalaga. Nay, tay, bakit niyo naman po ako iniwan? Bahala na po ang Diyos na magbigay sa kanila ng parusa. Mahal na mahal ko po kayo at sana po ay palagi niyo po akong gabayan. Umiiyak na sabi ni Clarissa. Pero marami namang bagay na naiwan sa kanya ang kanyang mga magulang
Pero hindi nagtagal ay kinuha din ito ng ibang tao sa kanya. Pati na ang kanilang bahay ay binabawi na rin ng bangko dahil ito ang kapalit ng malaking halaga ng utang na hiniram ng kanyang mga magulang. Walang-wala na talaga si Clarissa sa mga oras na yon. Hindi na niya alam kung saan pa siya huhugot ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Para bang sa isang iglap ay binawi sa kanya ang lahat. Wala namang problema sa kanya kung sila ay maghirap. Ngunit pati pala ang buhay ng kanyang mga magulang ay mawawala na rin pala sa kanya. Paano na to? Ano na lang ang gagawin ko? Sunod-sunod na problema na lang ang dumadating sa aking buhay. Wala na akong makakausap sa tuwing nalulungkot ako. Wala na akong mga magulang na gagabay sa akin sa tuwing kailangan ko ng tulong. Umiiyak na sabi ni Clarissa na halos mawalan na ng pag-asa sa kanyang buhay. Nang dahil doon ay nawalan ng bahay na tinitirhan si Clarissa, agad naman siyang pumunta sa bahay ng kanyang tita Elizabeth upang manghingi ng tulong. Sigurado naman siya sa kanyang sarili na hindi siya nito tatanggihan dahil madalas itong matulungan ng kanyang mga magulang. Tita Elizabeth, pwede po ba akong makitira sa inyo? Hindi ko na po kasi alam kung saan pa po ako pwedeng pumunta. Tanong ng dalaga. Pero laking gulat ni Clarissa nang tanggihan siya ng babae. Nakatanggap pa siya ng masakit na salita dahil wala na naman daw siyang pakinabang at dadagdag lang daw siya sa mga papakainin nito. Naku naman Clarissa, marami din naman akong mga problema. Pinag-aaral ko ang mga pinsan mo kaya hindi na kita kayang buhayin. Magiging pabigat ka lang sa aming buhay kung sakaling makitira ka pa dito. Puntahan mo na lang ang tita Esmeralda mo at sa kanya ka humingi ng tulong. Seryosong sabi ni Elizabeth. Hindi pa natatapos ang kanilang usapan ay bigla na lamang nitong isinara ang kanilang pintuan. Walang nagawa si Clarissa kundi ang umalis na lamang. Sa may katabing bahay ay doon naman nakatira si Aling Esmeralda. Agad nagtungo doon si Clarissa upang magbaka sakali na tulungan siya ng kanyang tita. Tita Esmeralda, humihingi po ako ng tulong kay Tita Elizabeth pero tinanggihan niya po ako. Sa inyo na lang daw po ako magsabi kung pwede daw po ako ditong makitira. Nahihiyang sabi ni Clarissa. Pero hindi pa man nakakasagot ang babae ay nakita agad ng dalaga na umiiling ang ulo nito. Para bang wala man lang balak na siya ay tulungan sa kabila ng mga nagawa ng kanyang mga magulang. Wala din ako maitutulong sa'yo. Wala naman akong trabaho diba? Kaya nakakahiya naman sa aking asawa kung patutuloyin pa kita dito. Malaki ka na Clarissa. Kaya kaya mo nang mabuhay ng mag-isa? Sagot ni Esmeralda. Nakaramdam ng pagkadismaya ang dalaga nang dahil sa mga ipinakitang ugali sa kanya ng kanyang mga tiyahin. Walang pakialam sa kanya ang mga ito kahit meron silang malaking utang na loob sa kanilang pamilya. Walang ibang tumulong sa dalaga at sa unang pagkakataon ay naranasan niya na matulog sa kalsada. Bakit ba nangyayari sa akin ang bagay na to? Hindi naman ako isang masamang tao. Pero bakit kaya natatanggap ko ang ganitong klase ng mga parusa? Umiiyak na tanong ni Clarissa sa kanyang sarili. Walang nagawa ang dalaga kundi ang umiyak na lamang at ilabas ang lahat ng nararamdamang sakit ng kanyang puso. Hindi nito lubos na may isip na biglang magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Noong mga nakaraang linggo lang ay masaya pa siya kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit ngayon ay mag-isa na lamang niyang nilalabanan ang mga problema. Ginamit ni Clarissa ang kanyang huling pera na ibinigay pa sa kanya ng kanyang mga magulang. Tinipid niya ito at ipinambili ng mga pagkain na mabibigat sa tiyan. Sa ganitong paraan ay matitipid niya ang pera. Natutunan niya na isang beses lamang kumain sa loob ng isang araw. Pagbilhan niyo nga po ako ng isang balot na tinapay. Alin po yan ang pinakamura? Tanong ni Clarissa. Ito ineng. 10 piso ang isang piraso, pero sigurado naman ako na mabubusog ka. Sagot ng matandang tindera. Sinimot ng dalaga ang bawat piraso ng tinapay sa kanyang mga kamay. Dati-rati ay hindi niya iniisip na magtipid ng pera. Ngunit ngayon ay malapit na siyang kulangin. Sa loob ng isang linggo ay nagawa namang makakain ng dalaga. Natutulog na lamang ito sa ilalim ng puno na kung saan ay hindi siya mapapansin ng mga taong dumadaan. Pero hindi nagtagal ay naubos na rin ang kanyang pera. Talagang kinakabahan siya dahil wala na siyang pagkukunan pang iba.
Isang araw habang naglalakad ang dalaga sa kalsada ay nakasalubong pa niya ang kanyang mga tiyahin. Tita Elizabeth, Tita Esmeralda, saan naman po kayo pupunta? Pakiusap po, isama niyo po ako. Hindi ko na po talaga alam kung ano pa po ang gagawin ko. Pakiusap ni Clarissa. Kasama nito ang kanyang mga pinsan na mukhang may kasiyahan. Pupunta kami sa ibang bayan at doon namin ipagdiriwang ang aking kaarawan. Pasensya ka na Clarissa ha, pero hindi ka kasama sa bilang. Natatawang sagot ni Aling Esmeralda. Wala talagang pakialam sa kanya ang dalawang babae. Hinahayaan lamang siya na magutom at matulog sa kalsada. Kahit kaunting tulong ay hindi man lang siya binigyan ng pera. Para bang mas matigas pa sa bato ang mga puso nila. Dumaretso na lamang sa paglalakad ang kanilang mga kamag-anak hanggang sa nakita niya ang kanyang mga pinsan na nagawang pagtawanan pa siya. Tingnan mo si Clarissa oh, kawawa naman siya. Natutulog sa kalsada. Ganun talaga kapag naging mayaman ka. Isang araw ay maghihirap ka. Natatawang sabi ng kanyang isang pinsan. Nang dahil doon ay awang-awa talaga ang dalaga sa kanyang sarili. Isang araw habang naglalakad si Clarissa ay nakita siya ng kanyang kaibigan. Clarissa, nabalitaan ko ang nangyari sa mga magulang mo. Pero hindi ko naman alam na ganyan pala ang nangyari sa'yo. Halika at sumama ka sa akin. Sasabihin ko kay nanay na sa amin ka na muna matulog. Bakit hindi mo naman ako pinuntahan? Naaawang sabi ni Isabel. Sumakay si Clarissa at Isabel sa jeep upang umuwi sa bahay ng babae. Maya-maya lamang ay nakarating na sila sa bahay ng mga magulang ng dalaga. Pero laking takot ng nanay ni Isabel dahil alam nito ang nangyari sa nanay at tatay ni Clarissa. Iha, siguraduhin mo lang na walang mangyayaring masama sa aking pamilya nang dahil sa pagpapatuloy namin sa iyo dito. Dito ka lang sa loob ng bahay at gumawa ka na lamang ng mga pwede mong gawin. Kinakabahang sabi ng matandang babae. Ngunit lumipas sa mga buwan ay napapaisip na rin ang mga magulang ni Isabel sa ginawa nilang pagtulong sa dalaga. Clarissa, ikaw na ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay para naman hindi masayang ang mga pinapakain namin sa'yo. Hindi naman kami mayaman at nang dahil sa'yo ay malaki ang nababawas sa aming kinikitang pera, sabi ng matanda. Simula noon ay ito na ang naging takbo ng buhay ng dalaga. Malayong malayo na talaga sa dati niyang buhay. Pero nagpapasalamat pa rin ito sa Diyos dahil kahit papaano naman ay mayroon naman siyang maayos na natutulugan at nakakakain naman siya ng 3 beses sa loob ng isang araw. Opo, ako na po ang bahala sa lahat. Pasensya na po kayo kung nagiging pabigat po ako sa inyo. Nakakayaman po pero kakapalan ko na po ang aking muka. Kailangan ko po talaga ng tulong nyo. Magalang na sagot ng dalaga. Pasensya ka na rin kung nasasabihan kita. Alam ko naman na naiintindihan mo ang sitwasyon ng aming buhay. Marami kaming mga gastusin na kailangan talaga naming pagsikapan, sabi ng babae. Sa ganitong paraan ay nilabanan ni Clarissa ang mga pagsubok. Isang araw ay dumating ang kaibigan ng kanyang mga magulang at matagal itong hindi umuwi sa sariling bansa. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Josephine na ngayon ay mayaman na talaga. Marami na itong mga negosyo sa ibang bansa nang dahil sa tulong ng kanyang namayapang ina. Tita Josephine, nakauwi na po pala kayo. Mabuti naman po at nakita ko kayo. Naluluhang sabi ni Clarissa. Ngunit isang mahigpit na yakap at malakas na pag-iyak ang unang naitugon sa kanya ng babae. Clarissa, pasensya ka na ha. Ngayon ko lang nabalitaan ang nangyayari kay Martina, pati na rin kay Romeo. Patawarin mo ko kung ngayon lang kita napuntahan. Halika at samahan mo akong dumalaw sa kanila. Umiiyak na sabi ni Josephine. Sa puntod ng kanyang mga magulang ay doon niya narinig ang mga pangako ng babaeng si Josephine sa kanyang ina. Martina, alam kong masaya ka na dyan sa langit. Maraming salamat sa mga naitulong mo sa akin. Hindi mo man lang ako tinawagan na kailangan mo pala ng tulong. Pero ngayon ay huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa anak mo at pangakong hindi ko pababayaan si Clarissa. Seryosong sabi ni Josephine. Hindi nagtagal ay nagpaalam si Clarissa sa kanyang kaibigan na si Isabel. Binigyan kasi ito ng trabaho ni Josephine upang kumita naman siya ng pera.
Pero iba talaga ang gustong mangyari ni Josephine kay Clarissa. Kayang-kaya naman agad niya itong bigyan ng maraming pera, ngunit hindi niya lang ginagawa. Sinasanay muna ito ni Josephine kung paano humawak ng isang negosyo. Madalas itong masermonan ng babae, pero para din naman sa dalaga ang lahat ng mga sinasabi niya. Clarissa, pagbutihin mo naman ang trabaho mo, dahil kung hindi ay madidismaya ang mga magulang mo sa'yo, pasigaw na sabi ni Josephine. Opo tita, pasensya na po kayo. Ginagawa ko naman po ang lahat para maging maayos po ang aking trabaho. Nakayokong sagot ng dalaga. Lumipas sa mga taon ay napag-aralang mabuti ng dalaga kung ano ang kanyang ginagawa. Nang dahil doon ay ginawa na ni Josephine ang kanyang balak gawin. Clarissa, sa tingin ko ay handa ka nang humawak ng isang negosyo. Hindi talaga ako nagkakamali dahil nagmana ka sa nanay at tatay mo. Ito ang 2 milyon at magsimula ka ng isang negosyo. May tiwala ako sa iyo, Clarissa. Kayang-kaya mong harapin ang lahat ng mga problema. Nakangiting sabi ni Josephine. Hiyang-hiya talaga si Clarissa sa ginawang pagtulong sa kanya ng babae. Pero tita, sobrang laki naman pong halaga. Nakakahiya po sa inyo. Pinaghirapan niyo po ang perang ito. Nahihiyang sabi ng dalaga. Natatawa na lamang si Josephine nang dahil sa naging reaksyon ni Clarissa. Ganitong-ganito rin ang kanyang sinabi noong tinutulungan siya ng kanyang kaibigan na si Martina. Tanggapin mo na yan. Wala ako dito ngayon kung hindi dahil sa iyong mga magulang. Dala-dala ko pa rin ang mga aral na itinuro sa akin ni Martina. Huwag kang mag-alala dahil patuloy kitang gagabayan, masayang sabi ni Josephine. Simula noon ay nagtayo si Clarissa ng isang maliit na negosyo. Nagustuhan naman ito ng kaibigan ng kanyang ina at sinabi na bakit hindi nila pagtulungang palaguin ang negosyong ito. Ang galing mo talaga, Clarissa. Sigurado ako na mabilis kang yayaman at maibabalik mo ang inyong mga pinaghirapan, mangang sabi ni Josephine. Isang araw ay may isang lalaki ang naghahanap sa dalaga. Nagpakilala ito na isang abogado at meron palang yaman na iniwan sa kanya ang kanyang mga magulang. Miss Clarissa, di ba ikaw ang anak ni Mr. Romeo at Mrs. Martina? Kailangan kitang makausap dahil may iniwang pera sa'yo ang iyong mga magulang, sabi ng lalaki. Hindi talaga makapaniwala si Clarissa dahil hanggang ngayon pala ay hindi pa rin siya pababayaan ng kanyang nanay at tatay. Noong nabubuhay pa pala ang mga ito ay nagtabi sila ng pera para sa kanyang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyo at naging tapat po kayo sa akin. Sige po at mauuna na po ako. Nakangiting sagot ng dalaga. Ang perang ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Agad na bawi ni Clarissa ang kanilang bahay at binalikan nito si Isabel upang kanyang matulungan. Isabel, nandyan ba si tita? Makikibigay naman itong sobra sa kanya. Masayang sabi ni Clarissa. Sige, halika at pumasok ka muna sa loob. Namimiss ka na talaga namin. Saglit lang ha at tatawagin ko lang si nanay. Nakangiting sagot ni Isabel. Sa pagbalik ni Isabel at ng ina nito ay wala na doon si Clarissa. Sa pagbukas nila ng sobre ay nagulat na lamang sila sa kanilang nakita. Meron itong lamang pera na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Nakasulat doon na ito ang sukli ni Clarissa sa ginawa nilang pagtulong at pagpapatuloy sa kanilang tahanan. Nang dahil doon ay sobra-sobra ang pasasalamat nila sa Panginoon. Isang araw ay nabalitaan ni Aling Elizabeth at Aling Esmeralda ang pagyaman ni Clarissa. Pero hindi na sila muling pumunta sa dalaga nang dahil sobrang hiya. Elizabeth, mayaman na ulit si Clarissa. Gulat na sabi ng babae. Alam ko rin naman ang tungkol sa bagay na yan. Pero sa tingin mo ba ay tutulungan niya tayo? Tanong ni Elizabeth. Magkatabi lamang ang bahay ng magkapatid kaya malayang nakakapag-usap ang dalawa. Kinabukasan ay masayang nagkasiyahan ang dalawang pamilya dahil ngayong araw ay kaarawan naman ng anak ni Aling Esmeralda. Sige na at ilabas na ang mga alak. Simulan na ang inuman para maagang matapos. Masayang sabi ni Elizabeth. Masayang masaya talaga ang isang pamilya. Maraming mga taong imbitado. Naroon din ang mga kaklase at mga kaibigan ng kanilang mga anak. Maya-maya lamang ay natapos na ang kasiyahan. Isa-isa nang umuwi ang mga bisita, kaya nagsimula na rin silang magpahinga.
Habang mahimbing ang pagkakatulog nilang lahat ay hindi nila namalayan na hindi pa nila naisasarado ang kalan at patuloy pa ring nakabukas ang apoy ng niluluto nilang sinaing. Halos lahat sila ay tinamaan ng alak kaya walang kahit na isa man ang nagising sa kanila. Unti-unting sumiklab ang apoy at mabilis itong kumalat sa kanilang kusina. Nagising na lamang si Aling Esmeralda nang dahil sa init na kanyang nararamdaman. Napansin din naman ng kanilang mga kapitbahay ang kakaibang amoy ng usok. Unti-unti rin itong kumapal na nagdulot ng gulo sa kanilang lugar. Agad na patuyo si Aling Esmeralda sa kanyang kinahigaan. Mabilis nitong ginising ang kanyang asawa at mga anak. Pinuntahan din ito si Aling Elizabeth upang iligtas ang buhay ng mga ito. Matagal nakarating ang mga bumbero at kahit nagtulong-tulong ang mga tao ay wala silang nagawa. Agad na pulbos ang kanilang bahay, ngunit wala namang nasaktan sa kanila. Iyak nang iyak ang kanilang mga anak dahil wala na silang bahay na matutuluyan. Hindi nila alam na ang isang masayang araw ay mapupunta pala sa isang matinding at trahedya. Kinabukasan ay wala silang maayos na natuluyan. Ngayon ay sila naman ang makakaranas ng naranasan ni Clarissa. Nang dahil doon ay wala na silang tahanan at wala silang ibang naisip na paraan kundi ang subukang lumapit sa kanilang pamangkin na mayaman. Tita Elizabeth, Tita Esmeralda, ano po ang ginagawa niyo dito sa aking opisina? Nagtatakang tanong ng dalaga. Hiyang-hiya talaga ang dalawang babae dahil ngayon ay sila ang lumalapit kay Clarissa. Matapos nila itong ipagtabuyan at tanggihan, ay nagbabaka sakali sila na sila ay matulungan. Clarissa pamangkin, nasunugan kaming dalawa ng bahay. Naging abo ang lahat ng aming mga gamit, pati na rin ang aming naipong mga pera. Baka naman pwede mo kaming tulungan. Bigyan mo naman kami ng pera para makapagsimula ulit kami sa aming buhay. Nakakaawang sabi ni Aling Elizabeth. Maawa ka sa mga pinsan mo. Kahit pambili ng pagkain ay nahihirapan kami kung saan kami kukuha ng pera. Pakiusap Clarissa, tulungan mo kami. Dagdag ni Aling Esmeralda. Nang dahil doon ay binigyan naman ito ng dalaga ng tig 20,000 piso. Tita, yan lang po ang kaya kong itulong sa inyo. Sa tingin ko naman ay sasapat na po ang halagang yan. Sagot ni Clarissa sabay ibinigay nito ang pera. Ngunit bigla namang nagtanong ang magkapatid kung bakit maliit na halaga lamang ang itinulong sa kanila ng kanilang pamangkin. Natatawa na lamang si Clarissa dahil hindi pa sila magpasalamat sa tulong na kanyang ibinigay. Nakuha pang magreklamo imbis na sumaya sa kanyang ginawa. Pasalamat pa nga po kayo at tinulungan ko kayo. Samantalang hindi nyo nga po ako nagawang bigyan ng kahit na piso noong ako ang nangangailangan. Pinagtabuyan nyo pa po ako at pinagtawanan. Sa tingin nyo po ba ay makakalimutan ko ang mas sakit na ginawa nyo sa akin? Dismayadong sabi ni Clarissa. Napapakamot na lamang sa kanilang mga ulo ang dalawang babae. Sobrang laki ng kanilang pagsisisi sapagkat hindi nila alam na makakaahon sa kahirapan ang kanilang pamangkin na tinanggihan nilang tulungan at pakainin. Isang araw ay namuhay ng masaya ang babae at nakilala nito ang binatang anak ni Aling Josephine. Clarissa, siya nga pala si Carlo at siya na muna ang makakatulong mo sa ating mga negosyo. Sana naman ay magkasundo kayong dalawa. Pagpapakilala ng babae. Opo tita, pangakong pagbubutihin ko po ang trabaho ng kasama siya. Masaya akong makilala ka Carlo. Masaya ako na ikaw ang aking makakatrabaho. Nakangiting sagot ni Clarissa. Lumipas sa mga buwan ay nagkasundo naman ang dalawa at hindi nila namalayan na gusto na pala nila ang isa't isa. Napagdesisyonan ng dalawa na magpakasal at nang dahil doon ay mas lumago pa ang kanilang kayamanan. Nagkaroon sila ng mga anak. Sobrang laki talaga ng pasasalamat ni Clarissa sa Diyos dahil binigyan siya nito ng pangalawang pagkakataon. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mga bagay na ipinayo sa kanya ng kanyang mga magulang na si Romeo at Martina. Nangako naman si Josephine na ituturing niya itong anak at susuportahan sila sa tuwing mayroong pangangailangan. Simula noon ay namuhay sila ng masaya at masagana. Pinagtutulong-tulungan nila ang kanilang mga negosyo. Anak, Clarissa, alam ko na hanggang ngayon ay binabantayan ka pa rin ni Romeo at Martina.
Kung hindi sila naging mabuting tao, ay hindi mangyayari sa iyo ang ganitong bagay. Sobrang laki talaga ng pasasalamat ko sa kanila at masaya ako na ikaw ang naging asawa ng aking anak, nakangiting sabi ni Josephine. Ako rin po, tita. Masaya po ako na ngayon ay isa na po tayong pamilya. Hanggang ngayon po ay ramdam ko ang presensya ni nanay at tatay. Mabuti na lamang po at nabawi ko ang aming bahay. Sobrang dami pong masasayang alaala sa tahanan na yon. Hindi ko po sila malilimutan. Nakangiting sagot ni Clarissa. Samantalang ang mga kamag-anak naman ng babae na si Aling Elizabeth at Aling Esmeralda ay patuloy na naghihirap sa buhay. Sa ngayon ay sila naman ang nakatira sa tabing kalsada. Sila naman ang nagugutom habang nangihingi ng pag-asa sa iba. Nang dahil sa kanilang pagiging madamot ay nakatanggap sila ng isang malaking karma. Ang isang pamilya ay dapat nagtutulungan, hindi yung sila-sila ang nagsisiraan at nagpapataasan. Piliin mo na makasundo ang bawat taong nakapalibot sa'yo. Kung nahihirapan ka ngayon ay huwag kang mag-alala. Samahan mo ng dasal at kasipagan. Alam ko na isang araw ay masasagot mo rin ang iyong mga problema sa buhay. Isang araw ay matutupad mo rin ang mga gusto mo at ang mahalaga ay yung wala kang natatapakang ibang tao. Ikaw, ano pong natutunan niyo sa istoryang ito? I-comment nyo po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.